Narito na ang apat na bitag ng isda. Nakuha ko siya, hawak ko na siya sa kamay ko. Oh, Hindi ko nga alam kung ano yun. May isda dito, tingnan nyo. Oh, may isda dito! Nakuha ko! Tingnan nyo! Grabe! ano yun? Bakit parang kulay asul? Ano ba yun? As ba yun? Nakuha ko siya. Are. Nakuha ko siya! Nakuha ko siya! Diyos ko, ang dulas niya. Yan ang gusto natin! Grabing alien species! Tignan mo, umalis na siya! 3, 2, 1. Pinakaastig na nahuli natin to. Ano kaya to? Grabe pare, ang dami nila, Brandon! Nakuha ko sila, mga baby shark. May nakuha tayo. Tingnan mo yan. Kamusta BFP Nation? Welcome sa panibagong video mga to. Maglalagay tayo ng bitag ng isda sa imburnal para makita ang mahuhuli natin. Mga to, nandito tayo sa paborito kong lugar, ang imburno ng Walmart. Matagal na kaming naglalagay ng bitag at naglalambat dito. Tuwing nandito kami, may nahuhuli kaming kakaibang isda na ngayon ko lang nakita. Kilala ang lugar na to sa mga astig na isda para sa aquarium. Bumalik kami para tingnan ang mahuhuli namin. Matagal na mula noon huli kaming pumunta dito. Noon pumunta kami, nalaman naming may freshwater shark at pacu dito. Sobrang excited ako makabalik mga tol para makita ang mahuhuli natin. May kakaiba tayong gagawin ngayon. May 4 na magkakahiwalay na imburno sa Walmart. Wala pa kaming video kung saan maglalagay kami ng fish trap sa bawat isa para makita kung alin ang pinakamaganda. Matagal nyo na itong hinihiling kaya gagawin na namin ngayon. Gayunpaman, hindi natin magagamit ang paborito kong itim na fish trap kasi sira na at wala na yung zipper. Hindi natin magagamit to kaya gumawa ako ng sarili kong fish trap. Narito ang DIY plastic bin fish traps na ginawa ko ngayon. 4 lahat. Hindi ko pa ito nagagamit. Ilalagay natin ang isa sa mga to sa bawat imburnal ng Walmart. Madali lang gumawa ng fish trap. Simple pero epektibo. Tingnan nyo, ganito sila. Maamoy ng isda ang paint sa loob, tapos dito lang sa butas papasok. Papasok ang isda pero di ko alam kung bakit. Yung mga isda, hindi talaga sila ganun katalino kaya hindi nila malalaman kung paano sila makakalabas. Kaya kapag nakapasok na sila, hindi na sila makakalabas. Kaya sobrang excited ako makita kung ano mahuli natin gamit ang sarili kong gawa na bitag. Hindi lang yan ang gagawin natin, maglalambat din tayo dahil mataas ang tubig na yon. Kakabuhos lang ng ulan at pinahana. Pero tumataas pa rito ang tubig. Kapag nangyari yon, pumapasok ang mga isda mula sa imburnal papunta sa kabila. Pagdating nila ron, na-trap sila at namamatay. Kaya susubukan nating iligtas ang ilang ngayon. Ito ang paborito kong imburno sa Walmart. May 4, gaya ng sabi ko. Kita mo yung maliit na butas? Mga 20 feet ang lalim yan. Ang tanging paraan para manghuli ng isda dyan ay gamit ang bitag o mahabang lambat. At para dyan, ito. Higanting lambat ng nanay ko para sa pool. Kung may gagana man, ito yon. Kaya ilulubog natin ito doon at titingnan kung makakahuli tayo ng isda gamit ang lambat. At tinitingnan ko talaga ngayon mga pare, tulad ng sinabi ko, may mga isda talagang na-trap dito. At nakikita ko na maraming gumagalaw. Sa tingin ko mga butete yon. Tingnan niyo lahat ng butete dyan. Tulad ng sinabi ko, yung mga isda ang kailangan nating iligtas dito. Okay, na-trap sila at wala na silang ibang mapupuntahan. Pero yung mga butete, ayos lang sila. Magiging palaka rin sila at lalakad na lang sa lupa, makakaalis din dito. Oh, may isda dito, may malaking pleko mga pare. Ito yung sinasabi ko, na-trap ang mga isda rito. Pag gumaba ang tubig, pwede silang mamatay at matuyo dito. Ay, ano ba yan? May iba pa. Tingnan mo yung bula. Mga bula. May laman ito, ang dumi mga pare. Ay, natamaan ko siya. Sandali, kukunin ko siya. Hindi isda yan. Pat yan. Oh, sa likod mo pala. Oh, nakikita ko na may isda. Oh. Sige, kukunin ko lang ang lambat, sasahulin natin siya dito, at ililipat natin siya sa imburnal sa likod natin. Ayan siya, nandito. Nakuha ko na siya. Hawak ko na siya sa kamay ko. Oo, tingnan mo yan. Oo pare, buntis to. Tingnan mo kung gaano siya kataba. Malaking pleko yan mga pare at invasive species dito sa South Florida. Medyo karaniwan ito. Palagi mo itong nakikita pero sa tingin ko, buntis talaga. Kamakailan, gumawa kami ng video na nagpapakita kung paano sila magparami at mangitlog. Gumagawa sila ng mga butas sa gilid ng pampang at minsan na-trap ang mga isda doon. Kaya kailangan naming iligtas sila mula sa mga butas sa mga to. Pero grabe talaga. At sa tingin ko, buntis talaga to. Tingnan mo kung gaano siya kataba. Sa tingin ko, dadalhin natin to sa imburnal. Paalam Ginong Pleco, ayan na siya. Uy, pipe trap ba yan? Ito ang signature fish trap natin mga to. Mukhang may nang isda rito. May isa pang isda kanina, di ko alam kung ano. Subukan nating hulihin, tara! Nakuha ko siya. Oh, tignan mo, dambuhalang tilapia to. Kalma lang. Tama na. Sigilan mo na. Isa na naman itong invasive species dito sa South Florida. At yan ay isang dambuhalang tilapia. Sige, kalma lang. Ilalagay namin kayo sa kabilang imburnal mga pare. Diyan ka na. Sige, maging malaya kayo. Dito sila galing kaya hindi ito illegal.
Hindi natin sila nilipat sa ibang tubig, inanod lang sila dito. Baka yun na lahat ng isda. Sisilip pa tayo tapos maglalagay na tayo ng fish traps. Excited ako. Uy, isda ba yun? Sa sulok. Uy, may isa dito, Brandon! Brandon! Nakuha ko siya. Ano to? Diyos ko. Hindi to normal na isda mga pare. Tingnan nyo. Oh, gaya ng sabi ko, ang mga imburnaw ng Walmart ay puno ng isdang pang-aquarium. Tignan nyo, hindi ko alam kung ano yan. Pacho ba yan? Para lang siyang malaking pancake. Baka paku nga, hindi ako sigurado. Ang kinang niya, kulay silver. Di pa ako nakakakita ng ganyan. Uy, tingnan mo, may itim na guhit sa katawan niya. Mga tol, gaya ng sabi ko kanina, nadiskubre namin may iridescent sharks at paku dito. Ngayon, baka ito na ang pinakamalaki naming nahuli. Hindi ko nga alam kung paku talaga ito, baka ibang isda pa to. Tingnan niyo to, grabe ang likot niya. Uy, yung mamanyipin, tol, baka paku to. Mag-comment kayo mga tol, di pa ako nakakakita ng ganito dati. May kakaibang itim na guhit ang isdam ito sa katawan niya at malaki rin. Pupunuin natin ang timba at iuwi dahil astig siya. Nakakawala na siya. Ay hindi, wag. Tama na. Wag kang pumalag. Wag. Pumasok ka sa timba! Sige! Buti na lang, muntik na. Tingnan nyo mga pare, unang huli natin ngayon, ilang isda lang ang inabot. Astig! Mag-comment sa baba kung alam nyo kung anong klaseng isda yan. Baka paku, baka silver dollar, pero siguradong astig yan. Kaya tuloy-tuloy lang tayo. Tapos ilalagay natin ang mga bitag natin sa isda mga pare. Tignan natin kung ano pa ang mahuhuli natin sa ganung paraan. Ano yon? Oh, Brandon. Oh. Nakikita mo ba yon? Oo, barat ng ahas yon. Ay naku. Parang python ba yan? Grabe, patay na isda. Diyos ko! Ganito ang nangyayari mga pare. Lahat dito ay namamatay. Namamatay lahat dito dahil natutuyo sila. Kita nyo, sobrang putik, ibig sabihin dati may tubig pero unti-unting bumaba. Namatay ito, di siya nakaligtas. Kailangan nating ilabas agad ang mga isda bago mahuli ang lahat. Grabe, tingnan nyo, balat ng ahas to. Ano meron sa mga ahas ngayon? Sa last video ko, 10 ahas ang nakita ko. Python, rattlesnake. Yun, nakakatakot yun. Kailangan nating mag-ingat. Pwedeng may mga ahas dito at pwede silang makamandag. Kaya mag-iingat tayo. Ngayon mga tol, sisimulan na nating lagyan ng pain ang mga fish trap. May dala tayong cat food dito. Ito ang pinakamagandang pain para sa fish trap. Tumigil ka! Mahilig lahat sa cat food kaya itong gagamitin natin pain sa fish trap. Tingnan nyo. Ayos na yan. Oo, tama. Ngayon, ito naman, kung mapapansin nyo, mas malaki ito kaysa sa tatlo. At itinabi ko talaga ito para sa isang special na imburnal, okay? Yung nasa likod ko. Laging puno ng isda ang imburnal na ito. Ito ang may pinakamaraming isda, sigurado yan. Kaya maglalagay tayo ng mas malaking bitag para sa isda, umaasang makakahuli tayo ng marami at mas malalaking isda. Diyan din natin nahanap yung mga pating. Baka makahuli rin tayo ng pating. Sige mga tol, tingnan nyo. Nandito na yung 4 na bitag para sa isda. Umpisahan na nating ilagay sa paligid. Gaya ng sabi ko, isa sa bawat imburnal. Tapos magsisimula na tayong gumamit ng lambat para makita kung makakahuli tayo ng magagandang isda sa ganung paraan. Ay, kinakabahan ako. Ang dami pare, ang daming isda na lumalangoy dito. Sa tingin ko, dapat ilagay ko ito sa malalim na parte, diba? Sa gitna talaga. Ayan na, paalam. Ay pare, ang ganda ng itsura niyan. Tignan mo! Ngayon, may talina itong nakakabit para madali natin itong mahila. Sige mga tol, isa na, 3 pa ang natitira. Ito naman, kahit na naglambat na tayo dito at ginulo natin ng tubig, baka may maliliit na isda pa rin dito. Kaya maglalagay pa rin tayo ng bitag para sa isda dito. Baka pala rin tayo at makahuli tayo ng ilan doon at ililigtas talaga natin yon. Sige, lagay na natin. Ayan na, mukhang ayos yan. Oh, gitna talaga. Iiwan natin to dito magdamag mga tol. Babalikan natin to sa kalagitnaan ng gabi at titingnan natin. Pababayaan muna natin silang mababad ng matagal para maamoy ng mga isda ang pagkain at makapasok sila sa bitag. Sige mga tol, nandito na tayo ngayon sa ikatlong imburnal ng Walmart. Hindi pa tayo masyadong nakagawa ng mga video dito. Ilang beses pa lang tayo naglagay ng bitag para sa isda. Kaya sa totoo lang, hindi talaga natin alam kung ano ang meron dito. Kaya magiging masaya talaga ito na makita kung ano mahuhuli natin. Ang daming isda, Brandon. Ang dami talaga. Tingnan natin sila. Ayan na ang bitag natin para sa isda. Sa tingin ko, maganda ang nagawa ko sa mga bitag na to, okay? Hindi talaga ako magaling gumawa ng mga bagay. Pumapasok na agad ang mga isda, tol. Parang may 20 isda na pumapasok sa bitag. At may isa pa tayong imburnal na lalagyan ng bitag. Nandiyan lang sa baba. Kaya tara na mga tol. Pagkatapos nito, maghuhuli na tayo gamit ang lambat. Hindi pa talaga ako nakapang isda dito. Minsan siguro gumagamit ng lambat dito, pero di pa natin alam ang laman. Nakaka-excite talaga mga tol. Parang milyon ng maliliit na butete dito. Libo-libo sila. Ibig sabihin, kung may butete, may isda rin, di ba? May maliit tayong lagusan dito, ilalagay natin ang bitag ng isda ron. Sana lang, hindi ako sunggaban ng buwaya. Hey, sus ko, nagulat ako. Uy, may isda! Uy, may isda sa lagusan, pare! Ang dami! Oo nga, ang ganda nito. Tingnan mo yung mga butete, sinusubukan na nilang pumasok. Tingnan mo, mali ang direction mo, tol. Hanapin mo yung pasukan. Mga tol, sobrang excited ako. Hindi pa natin nagawa ang ganitong video dati. Maglalagay tayo ng bitag ng isda sa bawat imburnal ng Walmart. At ngayon, malalaman na natin kung alin ang mas maganda. Kaya mag-comment kayo sa baba kung ano sa tingin ninyo ang makakahuli ng pinakamagandang isda.
Habang naghihintay tayo, kunin natin ang malaking pole net at manghuli sa imburnal na 20 talampakan ng lalim. Tingnan natin kung ano ang mahuhuli. Tara, Diyos ko, nagre-record ka ba? May isda dito mga tol, tingnan ninyo. Ngayon, ito dito, okay, nakakatakot talaga at nakakakaba at totoo, 20 talampakan ang lalim nito. Lahat ng isda na nandito sa loob, sa tingin ko, ay talagang na-trap kasi wala naman itong ginadalahang iba, walang mga tubo, kaya kung ano man ang nandyan, hindi na sila makakaalis. Pakiramdam ko, madali lang silang hulihin gamit ang lamba. Tol, tingnan mo. Ano? Tingnan mo, parang walang katapusan. Tol, ang lalim. Oh, may isda! Sa tingin ko nakuha ko, tilapia pala. Tingnan mo, unang isda natin sa imburnal, magandang sinyales. Ibig sabihin may isda dito, pero hindi ito ang hanap natin. Maliit lang na tilapia, hindi exciting. Ibabalik natin at tuloy tayo. Oh, nahuli ko yung caution tape. Tignan mo, Brandon, may gumalaw dito. Ayun, isda yon. Ano kaya yon? To, snakehead ba to? Parang asul, tignan mo, ang weird. Ano yan? Grabe, barakuda yan, tol. Ano, mukha siyang barakuda. Tignan mo yung asul sa kanya, ano yun? Nakahuli na ako ng baby gar dati. Hindi siya mukhang gar na nahuli ko noon. Kita mo yung asul sa kanya? Parang asul talaga. Mukha siyang barakuda mga tol. Ang astig nun. Sige. Sabi ko nga, tuwing pumupunta tayo dito, may nahuhuli tayong isda na hindi natin alam ang pangalan. Kaya ilalagay natin siya sa timba, itatabi natin siya. Iuwi natin siya mamaya at ilalagay sa isa sa mga pond natin. Kailangan namin ng tulong nyo para makilala kung anong isda ito. Hindi ko alam kung ano to, pero baka isang uri ng gar. Tingnan natin kung may nagipin siya. Oh, wala naman siyang nagipin. Ang weird. Sige, ilagay na natin siya sa timba ng mga huli. Ayan na siya. Kapag may isa, sigurado may iba pa. Balik tayo doon. Sige, susubukan ko ulit dito sa kanto. Oh, isa na namang isda. Tingnan mo. Oh, bluegill lang. Wala namang kakaiba. Maliit lang na native na bluegill. Ay, tol, grabe. Nasa taas lang siya. Tignan mo, may gar pa. Seryoso, nandito lang siya. Hindi ko siya nakuha. Mga to, may isa pa nung parang gar na itsura sa ilalim ng mga damong ito. Dapat ko na lang bang salukin lahat ng damo at subukan kunin sila? Oo, sasalukin ko na lang lahat. Tara na, mukhang isda na naman yung nakita natin. Ibubuhos ko na lahat. Ang daming kahoy dito. Oo, dito. Oo, pare. Dalawa na sila. Mas malaki ito. Ang astig mga tol. Tignan nyo. Parang barakuda yan mga tol. Baka tunay nga. Tignan sa tabi ng isa, yan yung nahuli natin kanina. Mas malaki siya. Kasama rin natin ngayon ang isang subscriber. Baka kilala niyo siya sa Axolotl video. Nakilala namin ang isang subscriber. Oy, Luis! Kamusta kayo mga tol? Ipakita mo sa kanya yung nahuli mo. Ang galing! Axolotl pa sa wild. Ngayon ko lang narinig yon. Ipakita mo sa kanila yung unang axolotl na nahuli mo. Ikaw ang una. Mali lang yan, di ba? Nahuli mo na ba yung baby gar? Hindi pa. Ngayon lang ako nakakita ng ganon kaliit, pinakamaliit na yon. Gusto mo ba ng isa? May tangke ka ba para sa gar? Hindi ko alam paano sila dadalhin sa bahay ko. Kukuha ako ng timba para sa'yo. Kukunin nga yung gar na nahuli natin. Mga pare, tingnan niyo to. Nandito yung gar ni Luis. Ibibigay natin sa kanya. Alagaan mo siya. Salamat! Oh, may pagkain ako. Oh, oo, may libre kang pagkain. Mag-suggest kayo ng pangalan para sa gar niya at sa akin sa comments. Salamat. Balik tayo doon, tingnan natin kung ano pa mahahanap mga tol. Dalawang astig na isda na nakuha natin. Teka, may orange dito. Nasa bitak ba yan na tiningnan natin kanina? Orange? May lason ba yung ahas? Nakakita kami ng mga ahas dyan. Di ko ipapasok kamay ko, baliw ka ba? Buhatin na lang natin ang bato. Orange ba yan? Ahas ba? Ay Brandon, baliw ka kung iniisip mong ipapasok ko ang kamay ko dito. Sandali. Sandali. Diyos ko! Sandali, Brandon. Brandon, sa butas. Umatras lang siya. Sa tingin ko, crawfish yun pare. Hindi ako nagbibiro. Nakita ko yung sipit niya. Nakalabas yung sipit niya. Nandiyan lang siya sa loob. Sige, kailangan nating alamin kung paano natin mabubuhat itong dambuhalang bato ngayon. Nakuha ko na! Nakuha ko na! Nakikita mo ba siya? Tare, nakita ko siya dito sa loob. Seryoso ako. Nakakatakot to. Ang nakakatakot talaga nito. Samulang ba yun? Tingin ko orange na ulang yon. Gano'ng kalalim sa likod niyan? Diyos ko. Uy, malayo ang abot niyan pare. Ayun na, nandito na. Ay hindi, nahuhulog ang bato. Nakita ko lang pare, parang higanteng orange na ulang. Nahuli ko siya. Aray, Diyos ko. Ang laki. Pare, ano to? Hindi yan normal na ulang. Tignan mo yung laki ng mga sipit niya. Wow! Tingnan mo yan. Yan ang nakita ko. Yan ang nakita mo pare. Sobrang laki, parang lobster na, hindi na ulang. Tingnan mo, Diyos ko. Tingnan nyo kung ano ang nahuli namin dito mga tol. Tingnan nyo ang ginawa namin. Hinukay namin halos buong kanal dito. Ang wild talaga. Ay sinusubukan niya akong kurutin. Mag-comment kayo sa baba kung ano nangyayari dito. Mukha talagang lobster. Kapareho niya yung timba. Kulay orange siya. Sige pre. Mga tol, dumidilim na.
Gusto ko pang magnet ng konti bago tuluyang dumilim, kaya siguro dapat ibalik natin ang lambat dito kung saan natin nahuli yung gar. Binigyan natin si Luis, isang subscriber, ng isa. Baka may mahuli pa tayong iba. Alam natin may mga kakaibang hayop dito. Tingnan natin kung ano pa ang mahahanap natin. Ayun, may nakuha tayo pare. Unang lambat pa lang. Ay, nakatakas siya. Ay teka, hindi pa pala. Tingnan mo, unang lambat pa lang. May isa nga tayong bluegill. Magandang Florida bluegill, native na isda. Hindi ito ang hinahanap natin. Ibabalik natin siya. Ay, grabe. Pare, ano yon? May kung ano sa pader. Tingnan mo to. Yak! Ang dulas! Diyos ko, sobrang dulas! May ulo doon! Ano yon? Ghost knife ba yan? Black ghost? Diyos ko, nakahuli na tayo nito dati pero ibang kulay nun. Nakahuli na tayo ng iba't ibang uri ng knife fish mga pare. Yan yon. Parang multicolor siya. Parang itim at puti. Ang astig. Yan ang hinahanap natin. Parang alien na isda dito sa imburnal. Tingnan mo siya lumangoy pare. Hindi mo talaga alam kung ano mahahanap mo sa mga imburnal na to pare. Tingnan mo siya. Tingnan mo yan. Ayun, lumangoy na siya. Wow, mag-comment kayo sa baba kung ano yan. Hula ko, siguro tong knife fish na yan pero ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Ibig sabihin, kailangan pa nating magpatuloy. Tingnan natin kung ano pang mahahanap natin. Uy, may isda dito. Ang daming isda dito. Tingnan mo yan. Ang dami nila parang isang grupo. Nakuha ba natin siya? Ang dami nila dito. Ano yun? Grabe, Diyos ko. Hindi ko nakita. Ano yan? Maliit na isda pare, naka-camouflage. Tingnan mo, may orange sa ulo niya. Grabe, kakaiba pakiramdam na yun nang ako nakakita ng ganito. Hindi ako makapaniwala, may nahuli ulit tayong isda na ngayon ko lang nakita. Tingnan mo yan. Ano ba to? Tingnan mo, may isa pa. Sa tingin ko bass ito. Dalawang isda ang nakuha natin. Maliit na bass, kaya ibabalik natin. Itong isa, sa tingin ko dapat kunin kasi di ko alam anong isda yan pare. Maliit din siya, wala nang iba sa lamba. Sisiguraduhin natin. Oh, may water bug. Sige, anong gagawin mo? Ngayon ko lang napansin mga to, may pipe trap pala dito sa imburnal na di pa natin nasisilip. Based sa mga naunang pipe trap, kadalasan may ulang at cichlid. Pupuntahan natin, ibubuhos sa lambat at titingnan ang laman. Ang laki ng pipe na to. 3, 2, 1. Grabe, Diyos ko. Sige, laman ng pipe, nasa lambat na. Tingnan mo kung sino nahuli natin. Oh, Brandon, tingnan mo to. May nakita kong isa doon sa ilalim. Cichlid. Eastern Happy ba yon? Grabe, ang ganda nun pare. Tingnan mo yung African cichlid mga tol. Ang lupit, parang bahaghari. Lahat ng kulay meron siya. Sa tingin ko marami pa pare, maraming isda sa pipe na yon. Oh, dito! Pare, hindi, grabe. Nakita mo yon? Ayun, nandun lang. Tingnan mo. Pare, puting ulang yon. Grabe, hindi ako makapaniwala. Kakakuha lang natin ng orange at puti na sunod-sunod. Ang lupit nun mga to. Matagal na akong hindi nakakuha ng puti. Maliit pa siya. Sige, buhos na natin lahat ng natira. Tingnan natin kung may iba pang laman dito. Oh, dito. Oh, tingnan mo. May maliit na cichlid. Ano yon? Cichlid din siya. Ewan ko anong klase. Tingnan mo kung gaano siya kataba. Sa tingin ko, kailangan natin siyang hugasan. Di ko masabi kung ano to, pero 3 isda nakuha sa pipe trap. Lupit nun. Oh, Brandon, Jack Dempsey yata yan. Tingnan mo, baby Jack Dempsey. Ang taba nila. Astig din tong isa. May puti na tayo ngayon. Tingnan mo. Buti na lang nahuli natin to. Gusto ko ipakita ang itsura nila. Tingnan mo, magkaibang mga kuko nila. Kumalma ka, tol. Itatabi natin sila. Ilalagay na natin sa timba. Ayos mga tol, sarap bumalik sa Walmart Canal. Pero gabi na rin. Sa tingin ko, dapat bigyan pa natin ng ilang oras. Babalik tayo mamayang gabi. Titingnan natin lahat ng 4 na fish trap at tingnan kung ano ang mahuhuli natin. Punta lang kayo doon, mag-like kayo para sa swerte at magkikita tayo doon mga tol. Mga tol, 3 oras na mula nung huli tayong nagkita. Balik tayo sa kanal para tingnan ang 4 nating fish trap. Tig-isa bawat kanal. Excited na ako makita kung wala ng pinakamaraming huli. Tingnan nyo, nandito sa likod ko. May maliit kaming cooler para sa lahat ng isda mula sa mga trap. Ngayon, lahat ng nahuli naming isda sa lambat, nandito nga rin. Tingnan nyo, may guard at orange na ulang. May kakaibang knife fish, cichlid at puting ulang tayo. May magaganda na tayong huli sa cooler, sana madagdagan pa gamit ang fish trap. Dito tayo magsisimula sa trap na ito. Tingnan nyo. Dito sa maliit na tubig-tubig na trap ang isda kapag bumaha. Di ko alam na yon kung anong isda ang nandito, pero dati nahuli natin pacu, mukhang silver dollar at pleco. Kukunin natin ang trap gamit ang lambat. Gumagalaw na siya at may dog food na nakakalat. Teka, may isda doon. Ano yan? Ayan, nandito siya. Gusto niyang sumali sa kasiyahan. O, tingnan niyo mga pare, nasa lambat na ang trap natin. Ang saya! Trap number 1, tignan natin, nahuli natin. Heto na ang unang trap, buksan na natin. 3, 2, 1. Grabe, Diyos ko! Ano yun? May cichlid dito. Ay, spotted tilapia pala. Astig mga nahuli, tingnan nyo. O, isa pa uli ang nahuli natin. Pare, ang astig nito. Kita mo yung orange? May nahuli na tayong isa dati, 2 na. O isa pang African cichlid, medyo maputla ang kulay. Sa tingin ko babae ito.
Sige, hindi rin ako umasa sa fish chan na to kasi wala naman talaga siyang kabit. Paminsan-minsan lang may nahuhuli. Mayroon dalawang nakuha natin sa unang fish trap. May maliit na bluegill tayo, ibabalik na lang natin. Yung iba, parang maliit na mosquito fish. Marami tayong nahuli niyan, mabagal simula natin. Pero mukhang dadami ang huli pansilip natin sa malaking fish trap. Oh, Bobby, Diyos ko pare, tingnan mo tong gagamba. Saan galing? Pinakamalaking gagamba na nakita ko. Mga to, nandito tayo sa pangalawang fish trap at ang daming isda na lumalangoy sa paligid. Kita nyo, ayan lang yon. Mukhang maganda ang lagay. Kaya tara, hilahin na natin at tingnan kung anong nahuli natin. Heto na, mas malaki ito. Ang daming isda. Ramdam ko sila pare, ramdam ko sila. Nagkakagulo sila dito sa loob. May nahuli talaga tayo. Grabe, Brandon, may malalaking gumagalaw dito sa loob. Ang lakas ng pahalag nila. Sige, pare, ang bigat. Sige, may mga isda sa loob. Tingnan mo, subukan mong silipin kung may makikita ka sa loob, pare. Ramdam ko sila. Parang may malalaking isda dito. Oh, may nakikita akong maliliit na isda. Ayun, isa. Oh, bluegill yan. Hindi, kailangan pa natin ng mas marami. Kailangan natin ng higit pa sa bluegill. Sige na, bigyan niyo ako ng maganda mga tol. Malaki ang inaasahan ko dito. 3, 2, 1. Ay, grabe. May mga astig talaga dito. Pare, isa na namang gar na huli natin. Pangatlo na yan. Tingnan mo, mas malaki pa tong maliit na to kaysa sa nauna. Sige mga to, binigay natin yung isa kay Luis, ang subscriber natin. Nakahuli ulit tayo ng isa pa. Ngayon may 2 na ulit tayo. Tingnan nyo to. Pangatlo na natin to. Isa na namang maliit na misteryosong gar. Ayan na siya. Ano pang nakuha natin? Oh, marami-rami rin tayong isda. Oh, kalma lang. Spotted tilapia yan. Ibabalik natin tong isa. Sige, paalam. Ano pa? Pare, dambuhalang convict cichlid. Grabe talaga. Anyan? Brandon, ahas dagat yan. Tingnan mo, nahawakan ko pero di ko nakita. Nadampian ko siya ng di sinasadya, madulas. Hinahabol ko kasi itong isa. Tingnan mo, dambuhalang convict cichlid. Nahuli na natin to dati pero baka ito na ang pinakamalaki. Ilalagay natin sa cooler, may parang ahas dagat tayo, di ko masabi kung ano talaga yon. Uy, tol. Alam natin na hindi ito fire eel dahil hindi orange o pula. At hindi rin Asian swamp eel. Pare, ano kaya ito? Kulay asul ang astig. Parang ito na ang pinaka-espesyal na nahuli natin. Hindi ko mahawakan mga tol. Tingnan nyo, may bluegills tayo. Isa pang African cichlid. Ang ganda. Itatabi ko ito. Mukhang Texas cichlid din. Ang ganda. Cichlid din to. Mukhang maliit na babaeng African cichlid yan. Sige, kukunin ko na yung iyo mga tol. Ang laki rin. Nakuha natin siya. Nasa cooler na. Tingnan nyo. Siguradong ilian pare, hawak ko na, mas matitignan na natin. Tingnan mo, ano kaya yan? Kailangan namin ng tulong, mag-comment kayo kung ano yan. Ang lupit niyan pare! Isa yan sa pinaka-wild na nahuli namin dito sa Walmart sewer. Sa totoo lang, hindi pa ako nakakakuha ng ganyan dito. Hindi ko nga alam kung ano yan. Sige, yung iba mukhang mga maliit na bluegill at mosquito fish. Ibabalik na natin sila sa sewer tapos pupunta na tayo sa trap number 3. Tingnan natin kung anong meron doon. Ang ganda ng simula natin mga to, puno na ng mga panalo ang cooler natin. Tuloy-tuloy lang tayo. Sige mga to, tingnan nito, nandito na tayo sa fish trap number 3. Nung nilagay namin itong fish trap, ang daming isda dito. Dito at sa susunod, hindi talaga kami madalas mang-isda. Kaya hindi namin alam kung ano meron dito. Kaya sobrang exciting nito. Hindi na ako magkapaghintay makita kung ano ang nahuli namin. Sige na, bigyan mo ako ng maganda-ganda. Ay, ano ba yan? Grabe Brandon. Brandon pare, hindi ako makapaniwala. Nahuli natin ang igat. Nahuli natin ang igat pare. Feeling ko di ka pa ready pare. Dati naglagay ako ng fish trap dito at nahuli ko isa sa mga to. Nakalimutan ko na nandito sila. Panahon na ng revelasyon Brandon. May hula ka? Snakehead. Hindi. Ahas. Hindi. Ahas dagat. Hindi ahas. Hindi talaga siya kaugnay ng ahas. 3, 2, 1. Grabe. Pare, tingnan mo yung laki ng cichlid na yon. Diyos ko! Isa yung Ano? Diyos ko. Yan na yata ang pinakamagandang isda na nahuli ko pare. Grabe, hindi ako makapaniwala. Tingnan mo yung kulay purple. Tingnan mo yung pula. Tingnan mo yung pink bro. Isa itong OB African cichlid mga tol. Dati na akong nakahuli ng ganito dito sa parehong imburnal. Matagal na. Kung OG kayo, baka naalala nyo yun. Sa tingin ko, yun lang ang nakuha ko nun. Ano yung isang isda pa? Ano yung isang isda pa? Ay pare, African cichlid din pala. Oh, dalawa na sila. Isang orange at isang OB. Tingnan mo yung panga niya. Wow, baluktot pa rin siya. Wow, kamukha mo siya. Oh, pare, kailangan natin kunin to. Ilalagay natin siya sa cichlid pond natin. Yan na ang pinakamagandang African cichlid na nakita ko mga tol. Grabe, ang ganda. Ayan na siya, nakuha natin to. Kailangan natin bumalik dito.
Kung gusto niyong makita ang video ng pagbalik namin dito para manghuli ng isda, nandito talaga sila. Dalawa na ang nahuli namin. May orange pa. Oh, jewel yan. Maganda. Nakahuli ako ng ganito. Di ko alam kung ano. Parang maliit na tilapia or minnow. Mukhang yun na lahat ng astig dito. Grabe mga tol. Dalawa lang nakuha nating African cichlids. Pero pare, paano nangyari yon? Baluktot pa panga niya? Kamukha ni Bruce. Tawagan na lang natin siyang Bruce Jr. Paano naman si Caitlyn? Ibabalik natin sa Emburnal ang ibang nahuling isda tapos titingnan natin ang ikaapat na fish trap. Sa huli, mukhang di pa tayo naglalagay ng fish trap doon kaya di natin alam ang mahuhuli. Tuloy lang tayo. Gaya ng sinabi ko, hindi pa tayo naglagay ng fish trap dito kaya pwedeng wala tayong mahuli o kaya naman may mahuli tayong kakaiba. Ay pare, yan yung butas oh. May nakita akong isda sa tabi nun. Kita mo? Nako, kailangan nating magmadali. Handa ka na ba? Nakuha ko siya. Itaas mo yung tubig. Ang daming isda dito, Brandon. Nasira yung fish trap, pare. Pero sobrang swerte natin. Sana hindi tayo nawala ng isda. Ang dami nila dito sa loob. Siksikan. Bubuksan na natin para makita. 3, 2, 1. Nakikita ko yung bass at bluegill. Brandon, tinan mo yung hito. Parang hindi siya... Okay, lumalangoy ng baliktad. May catfish, bluegills at bass tayo. Ibabalik natin sila sa tubig. Pare, nakita mo yon? Tingnan mo sa ilalim ng cat food, may mga iridescent doon. Brandon, may grupo sila. Mga baby shark pala. Wala akong ideya. Nahuli natin sila sa ibang Emburnal, pero di ko alam na nandito rin sila. Ang wild pare, mas maliit sila kaysa sa dati nating nahuli. Siguro pinakamaliit na nakita ko. Astig nun, ilalagay natin sila sa cooler. May ilan tayo dito, mukhang isang grupo sila. Diyos ko. Mas lalo pang naging kakaiba. May albino! Hindi ako nagbibiro. Tignan mo, may albino pare. Nakahuli na ba tayo ng ganito dati? Wala pa. Grabe yan mga pare. Sa tingin ko albino yan, tama? Sobrang, siguradong albino iridescent shark yan. Mga pare, grabe talaga yan. Sa tingin ko, hindi pa tayo nakakahuli ng ganito. Tignan nyo, isang buong dakot. Ay, nagwawala sila. Ang wild talaga. Kahit anong isda, albino man o hindi, kapag nagparami, maliit lang ang posibilidad na may maging albino na anak. Katulad mo. Pero kadalasan ang nangyayari, yung mga albino na anak ay mas madaling makuha ng mga mandaraget kasi kitang-kita sila. Pero mukhang nakaligtas itong isang to at nahuli pa natin siya. Ang astig nun. Huwag mo akong wisikan ng tubig. Tignan mo yan. Isa pang anak at itong isa. Nagsiswimming siya ng baliktad. Tignan mo, baliktad pa rin siya. Sa tingin ko, literal na tinatawag siyang upside down catfish. Talaga? Nahuli ko na siya dati. Tignan mo kung gaano siya kaastig. Ang ganda niya. Sige, itatabi rin natin siya. Tilapia. Ibalik mo sila. Pare, yan ay isang pink na convict. Alam mo, nahuli natin yung normal na isa sa kabila. Ito, pink naman. Tingnan mo kung gaano kaastid yung cichlid na yan. Sige, itatabi natin siya. Oo, ang cute na baby Texas cichlid. Itatabi rin natin siya. At sa tingin ko, yun na yun mga tol. Bluegill, ibabalik natin sila. Grabe, ang wild nito mga tol. Sa ikapat na Emburnal, ngayon lang tayo ng isda at nakahuli ng kakaibang isda tulad ng albino iridescent shark. Ang dami na nating panalo, iba't ibang klase pa. Ang gagawin natin, uwi na tayo ngayon sa bahay ko at ilalagay natin sila sa mga pond at tangke ko. At magkikita tayo ulit sa bahay ko. Ayos mga to, nakabalik na tayo sa bahay ko at dala na natin lahat ng isda at ilalagay na natin sila sa mga pond sa likod ng bahay. Tara na, nandito na tayo sa Mystery Pond. Dito tayo magsisimula. Tuwing pumupunta tayo sa mga Emburnal ng Walmart, lagi tayo naglalagay ng maraming isda sa pond na to. Lalo na't madalas di natin alam ang mga uri ng isda. Yun ang tema ng pond na to, kaya maglagay na tayo ng ilang isda. Tignan nyo to. Ito naman, para mukhang higanting silver dollar or baka maliit na pachu. Sige, tol. Ay, ang laki niya. Meron din tayong isa pa dito. Sa tingin ko, ito ay upside down catfish. Sige, tol. Ayan na. Lumalangoy ng baliktad. Tignan nyo mga to, may dalawang misteryosong gar na parang freshwater barracuda. Ilalagay din natin sila sa pond. Tignan nyo, ang astig! Sa tingin ko, ito na ang huling ilalagay sa mystery pond. Nakuha ko na siya, tignan nyo. Panuorin nyo siyang gumapang. Astig talaga. Ngayon mga tol, pupunta na tayo sa cichlid pond para magdagdag ng maraming cichlids. May magagandang isda tayo na huli ngayon na pwedeng ilagay dito. Matagal na rin mula nung huli tayo nagdagdag dito. May orange parang Victorian, malaki ang convict cichlid, at maliit na Texas cichlid. Ayos, marami talagang cichlids dito. Tignan nyo to. Hindi ko alam kung anong isda to, pero tingin ko ay bagay siya dito. Alam ko ang Jack Dempsey. Meron din tayong dalawang misteryosong isda, Texas cichlid at babaeng Eastern Happy na idadagdag. Babagay sila dito. Pakitulumin niyo akong kilawin itong isda na may orange na mukha. Ang astig nila, may isa pa tayong ganito. Maliit, mukhang Victorian cichlid. Ihuhulog ko na siya. Tignan niyo yung kulay niya.
Pare, totoo ba to? Higanteng OB peacock yan. Grabe. May dadagdag pa tayong dalawang isda. Pink convict at isang African cichlid. Ayan sila. Ngayon, dahil malapit tayo sa Crawfish Jungle Gym, may dalawang makukulay na crawfish na idadagdag. Isang puti at isang orange. Tignan nyo, may dalawang pula rin. Pero itong orange na ito, gaya ng sinasabi ko, iba talaga ang itsura. I mean, tingnan mo yung laki ng mga sipit niya, magkaiba talaga. Ilalagay natin sila dito. Oh, ayan na siya, pati yung puti. Mga pare, ang huling pond na lalagyan natin ng isda ay yung mini pond. Tignan nyo. Perfect ang lugar na ito para sa mystery knifefish at maliliit na iridescent sharks. Astig tingnan, kamakailan lang tayo naglagay ng black ghost knife dito at ayos naman siya, kaya bagay din itong isa. Ayan na siya, ang liit ng sharks na ito, siguro ito na pinakamaliit na nahuli ko. Dito muna natin sila ilalagay hanggang lumaki sila. Paglaki, ililipat natin sa ibang pond. Tignan mo, ang astig. Ayan, yung albino. Ayan na sila, mabagal silang lumaki. Balang araw lalaki din sila, pero ngayon sa mini pond muna. Ang wild mga to, yung Imburnaw sa Walmart, naglabas na naman ng kakaibang isda. Kung gusto niyo bumalik ako at maglagay pa ng mga fish trap doon, mag-comment lang kayo sa baba at ipaalam sa akin. Pero i-like niyo yung video kung nagustuhan niyo, mag-subscribe din kayo sa baba. Kita-kits tayo sa susunod. Peace out.